Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 12:02 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, kampo ni Vice President Binay, inihirit ang pagdedebate sa questionableng investigasyon ng Senado laban sa pangalawang Pangulo. Si GMA Arroyo nakalas na ng Veterans Memorial Medical Center para dumalo sa libing ng apo. Gobyerno tiniyak na tuloy ang paghahanda sa El Nino. Pamilya di na papayagang makalapit sa Pinoy Peacekeepers ayon sa Armed Forces of the Philippines. Magandang ekonomiya ng Pilipinas sa pinuri ng mga investor sa APEC Summit. Pagsabog sa Zamboanga, diversionary tactics lamang ng Abu Sayyaf. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Matarcos. At Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Lunes, November 10, 2014. 45 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Hayagang binatikos ngayon ni Rehabilitation SAR Secretary Panfilo Lacson si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa patuloy na reklamo ng alkalde sa umano'y mabagal na rehabilitation efforts ng gobyerno sa mga Yolanda hit areas. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery na maliban sa Tacloban, madali umanong nakabangon ng iba pang mga lugar sa Eastern Visayas na sinalanta rin ng kalamidad. Ito anya ay dahil sa pagmamatigas ng alkalde na tumanggap ng tulong mula sa national government. Maaalala na unang inihayag ng
ng alkalde na nasa kabuuang 14,500 na pangakong pabahay ng gobyerno. Nasa 100 lamang umano ang naipatayo. Isang taon makalipas tumama ang bagyo. Maliban dito, inakusahan din ni Lacson si Romualdez na umano'y siyang pasinumuno ng anti-government protesters na bumabatikos ngayon sa Aquino administration. Maaalala na unang inihayag ng alkalde na sa kabuuang 14,500 na pangakong pabahay ang nasa gobyerno. Brigada Balita Nationwide. The mayor of Tacloban City approached me to ask for assistance in securing the advance release of their Internal Revenue Allotment or IRA to be used for recovery efforts. Immediately, I was able to secure the commitment of the Secretary of the Department of Budget for the release of the city's Internal Revenue Allotment, not for 3 months as requested, but for 6 months. For reasons known only to him, he refused to accept what he had earlier urgently requested for. Ang tinig po ni Secretary Panfilo Lacson. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, inihirit na ngayon ng kampo ni Vice President Gigi Balbinay ang harapan o debate sa questionabling tuloy-tuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee maliban pa sa issue laban sa pangalawang Pangulo. Sa panel nitong umaga kay una Interim Secretary General J.V. Bautista, sinabi nito na pagbigyan na rin mapag-usapan ang issue ng pagdinig ng binuong komite na hindi dapat kilalanin pagkatapos ng itinagdang debate sa pagitan ni Senator Antonio Trillanes IV at ni Vice President Binay. Ayon kay Bautista, kabilang din sa dapat na pagdebatehan ang issue ng klaseng politika sa bansa, habang marami na rin ang nagsasabing dapat na rin itigil ang pagdinig na mistulang circus na lamang ng mga kalabang politiko. Una nang iminungkay ni Senator Miriam Defensor Santiago sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na tapusin ang pagdinig dahil naabot na rin umano ang layunin ng binuong komite. Subalit sa panig na Senator Alan Cayetano at Senator Trillanes, kailan pa rin umano ang kaukulang pagdinig sa iba pang mga proyekto sa Makati maliban pa sa Makati City Hall Building 2 anomaly. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, Tacloban Mayor Romualdez kinampihan ni Vice President Binay sa isyu ng mabagal na recovery at rehabilitation efforts sa Tacloban. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Tulang kinampihan ni Vice President Gigi Barbinay si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kaugnay sa mabagal na proseso ng recovery at rehabilitation plan sa kanyang lugar na labis na apektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Ayon kay Binay, talagang hindi maiiwasan kung minsan na magkaroon ng kaunting problema sa development sa isang lugar, lalo na't matindihan niya ang epekto ng nagdaang dilubyo sa kanyang lungsod. Pinayuhan naman ng pangalawang Pangulo si Romualdez na panatilihin pa rin ang respeto pagsusumikap para sa mga kababayan na pawang apektado ng kalamidad. Ito ang binigyang din ng pangalawang Pangulo kasunod na naging patutsada ni Rehabilitation SAR Senador o Secretary Panfilo Lacson na umano'y mareklamo sa rehabilitation efforts ng pamalaan. Inihayag naman ng pangalawang Pangulo na siyang nangangasiwa rin sa housing project. Inaasahan na makumpleto na ang 117,000 na mga kabahayan at balansing 80,000 sa taong 2016. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, naging emosyonal na umalis sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para dumalo sa magiging libing ng kanyang namatay na apo sa Makati City. Mula sa VMMC ay gwardyado na ng mga pulis si Arroyo, kasama na ang police ambulance at patrol car mula sa Quezon City Police. Napag-alaman na una ng pinayagan ng Anti-Graft Court 5th Division ang mosyon ni Mrs. Arroyo para makadalo sa libing ng 13-month-old na apo na si George Alonso Hugo Arroyo Bernal na binawian ng buhay noong linggo dahil sa congenital heart disease. Alas 8 pa lamang ng umaga ay umalis na sa VMMC si Arroyo na mas maaga naman sa mga naunang biyahe ng pulisya, habang alas 3 naman ng hapon ay babalik na ng ospital ang pangalawang Pangulo. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya Arroyo sa mga nakidalamhati sa kanila sa kanilang pagluluksa hanggang sa pagkakalibing. Brigada Balita Nationwide.
Samantala, kumpiyansa si Pangulong Benigno Aquino III na makakahikayat siya ng maraming investor sa bansa sa pagdalo nito sa APEC Summit sa Beijing, China hanggang bukas. Kabilang sa mga pumuri sa magandang takbo ng ekonomiya ngayon ng Pilipinas ay ang CEO ng Moody's at ang Sanofi Company na manufacturer ng gamot. Kaugnay nito, tiniyak ng Sanofi kay Pangulong Aquino na sa susunod na taon ay available na ang vaccine laban sa dengue. Samantala, optimistiko mga negosyante sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Subalit gusto nilang matiyak na masusustain ito at hindi sa simula lamang, bagay na tiniyak ng Pangulo na naitatag na ang macroeconomic setup na magpapatuloy sa economic growth kahit magpalit pa na administrasyon sa mga susunod na panahon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kunin naman natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live! Tiniyak ng Malacanang na kahit abala ang gobyerno sa paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus at ang rehabilitation sa Yolanda-affected areas, hindi pa rin napapabayaan ang ibang mga issue. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na prioridad ng pamahalaan ang pagharap sa El Nino at iba pang hamon ng climate change. Siniguro din ni Coloma na lagi namang handa ang lahat ng kinaukulang ahensya para masiguro ang kapakanan ng mga tatamaang residente. Una nga dito ay nagbabala ang Food and Agriculture Organization higil sa pagtama ng matinding tagtuyot sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na taon. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, humihingi ngayon ng pangunawa ang Armed Forces of the Philippines sa pamilya ng mga Pinoy peacekeepers na galing ng Liberia matapos na ipagbawal na ang paglapit sa kanilang mga mahal sa buhay. Inihayag ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, hindi na muna nila pahihintulutan na makalapit at mahawakan ng kanilang pamilya ang nasa 108 na mga sundalo hanggat hindi natatapos ang pagsasailalim sa kanila sa 21-day quarantine period. Ayon kay Catapang, pagdating ng mga sundalo bukas ng gabi sa Villamor Air Base ay agad nang ididiretso sa Caballo Island kung saan sila mananatili pansamantala sa loob ng halos 3 linggo. Nilinaw naman ng AFP na papayagan naman nilang makausap ng pamilya ang mga sundalo, lalo na't nangako naman umano ang dalawang malalaking telecommunications company na magbibigay sila ng network coverage sa Caballo Island para makatawag ang pamilya ng mga sundalo. Iginiit ng AFP na kahit nagnegatibo sa pinangangambahang Ebola virus ang mga sundalo, kailangan pa rin umanong sumailalim ang mga ito sa quarantine period bilang bahagi ng prosesong ipinatutupad ng Department of Health. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, punta natin ang Albay. Alamin natin ang update sa Mayon Volcano. May report ng ating kabrigadang Richard Barba. Brigada Richard, i-brigada mo! Brigada Family pang kabuhayang kit ipapamahagi ng Dole Regional Office number 5 sa mga evacuees sa bayan ng Malilipot, Albay. Sa impormasyon na kalat ng Brigada News, bukas nakatalaang dumating dito sa Albay Secretary Rosalinda Baldos ng Dole para pangunahan ng awarding ceremony sa halagang o halos 5 million pang kabuhayang kit ipapamahagi ng Department of Labor and Employment sa mga evacuees sa evacuation center sa bayan ng Malilipot, Albay. Ayon kay Mr. Ramon o Raymondo Escalante, tagapagsalita ng Dole Regional Office number 5, liban sa naturang pangkabuhayang kit, mamimigay din ang tanggapan ng mga padjak o pedicab na halos 1 milyong pisos para magamit pangkabuhayan ng mga evacuees sa naturang bayan na apektado ang kabuhayan kaugnay sa patuloy na abnormalidad ng Bulkang Mayon. Sa ngayon, nananatili pa rin nasa alert level 3 ang naturang bulkan. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard B., Brigada News. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Sa dagdag pa rin balita. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Sa dagdag pa rin balita mga kabrigada, taas ang inamin ngayon ng Department of National Defense na diversionary tactics lamang ng Abu Sayyaf ang serya na pagsabog na nangyari sa Zamboanga City. Ayon kay DND Secretary Voltaire Gazmin, nais lamang ilis ng Abu Sayyaf ang nangyari sa lungsod, lalo na't pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines sa operasyon laban sa mga ito. Kasunod na nangyaring sagupan kamakailan sa Sumisip Basilan na ikinamatay ng nasa 6 na mga sundalo. Una nang sinabi ng lokal na pamahalaan na extortion o pangingikil ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa
beneficiary ng pagsabog na ikinasugat din ng isang pulis. Sa ulat ng Brigada News FM Zamboanga, sinabi ni City Mayor Beng Clemaco na may tuturing manong isolated incident ang nangyari at patuloy niya ang ginagawang investigasyon ng mga kinaukulan para matukoy ang mga suspect at mapanagot ang mga ito. Una rito, isang pinaniwalang improvised explosive device na nakasilid sa isang carton box ang sumabog sa tapat ng isang massage parlor sa bahagi ng Thomas Claudio Street banda alas 7 ng gabi at makalipas ang 20 minuto nasundan pa ito ng pangalawang pagsabog. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DriveMax Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, 12:15 ng tanghali mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw-anak! Hoy! Ikaw pala madalas magnakaw ng niyog ko, ha? Ikaw pala? Bumaba ka dyan! Una. Nahuli mo na ako. Nanggugulat ka naman eh. Kung mahulog ako dito, kargo mo? Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's drugstores nationwide. St. Apollonia Drugstore, Julius Pastor New Market, Batangas City. Naomi's Pharmacy, Public Market, Lipas City, Batangas. Villanueva Pharmacy, P. De Hoya Street, Lemery, Batangas. City Drug, Amarillo, Makati City. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.